Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kasabay ng paggunita ng International Women's Day, mga rallyista at pulis nagkagirian sa gitna ng protesta kontra Chacha. Ex-President Duterte, new administrator na ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko. Hiling naman ni Senator Risa ngayong Women's Day, hustisya para sa mga biktima ng alleged rapist na si Kibuloy. Ayun, eventually we found out na we were scammed ng isang tao sa Facebook. Exclusive! Mga magbabakasyon at may-ari ng resort, pinag-iingat sa mga naglipa na ngayong online booking scam modus. At sa ating balitang showbiz, primetime teleserye queen Judian Santos muling magbabalik. Gagampan ng role sa action drama series Presidente ng Pilipinas. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kasabay ng paggunita ng International Women's Day ngayong araw, nagkagirian ang mga rallyista at mga pulis sa gitna ng protesta laban sa Chacha sa Maynila. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Naging mainit ang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis sa kasagsagan ng protesta kontra Chacha sa tapat ng Far Eastern University sa Maynila. Hinarang kasi ng nasa 200 mga pulis ang frontliner ng nasa 600 mga rallyista na patungong Menjola na pawang nanggaling pa sa kanto ng Vicente Cruz at España Street. Ito lang po ay ginawa po natin para sila ihadlangan na hindi magtungo sa Menjola. Naging mas mainit pa ang eksena ng tila ipilit pa ng ilan na mapasok ang police barricade. Ayon sa grupo, sa Menjola raw kasi nila planong idaos ang kilos protesta para tutulan ng charter change kasabay ng paggunita ngayon ng International Women's Day. Di syempre galit ng kababaihan dahil lahat na po ng pamamaraan, lahat ng proseso ay dinaanan namin para lamang maipahayag yung aming karapatan na makapagprotesta. Binigay ng po natin yon, umatras po tayo. Dahil dito, natuluyan ng iharang ng mga pulis ang kanilang mga truck. Ayon sa Manila Police District, walang permit to rally ang grupo kaya hanggang dito na lang sila sa kahabaan ng Nicanor Reyes Street pinayagan magprotesta. Gusto lang po ng grupo ng mga rallyista ay umabante at sila ipayagan patungong Menjola. Giit naman ng grupo, March 4 pa raw kasi noong nag-request sila ng permit to rally sa LGU. Sumulat po kami kay Mayor Lacuna, nagpadala po kami ng permit. Ang banggit po ng Office of the Mayor ay nabinbin na po sa MPD ang permit. Ayaw daw pong pirmahan ng kapulisan. Pero nag-apply po sa inyo? Wala po kami natatanggap. Kaya hindi raw talaga mapipigilang mag-alboruto ang mga rallyista laban sa pulis barikada. At wala po kaming kahit na anong response mula sa LGU. At ayon po sa Batas Pambansa 880, 2 working days po na walang response ang LGU, deemed granted na po ang permit. Freedom Park po, hindi po Freedom Park ang Menjola. At wala naman po silang maibigay ng permit na sila pinayagan. Gayunpaman, tuloy pa rin ang mga rallyista sa kanilang protesta kontra Chacha sa kabila ng tila progresibong pag-usad ng mga pagdinig sa economic provisions ng 1987 Constitution. Itaas po natin ang ating mga kabao. Mas mataas dahil mataas ang ating diwang palaban. Sa kabuuan, sinabi ng pulisya na naging payapa ang naging kilos protesta. Laging maximum tolerance ang mananaig. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
inappoint si former President Duterte bilang administrator ng lahat ng properties ng simbahang itinaguyod ng kanyang spiritual leader na si Apollo Kibuloy. Nagpadala naman ng liham ang kampo ni Kibuloy sa Kamara para muling igiit na wala ng kinalaman ng religious leader sa pagpapatakbo ng media network na SMNI. Narito ang ating balitang A to Z. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang bagong tagapamahala ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Yan ang inanunsyo ngayong Biyernes ng media arm ng KOJZ na Sunshine Media Network o SMNI. Sa harap ng dumaraming isyong kinasasangkutan ng kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Wala pang ibang detalyeng inilabas ukol sa bagong posisyon ni Duterte sa religious group. Pero inanunsyo ito ilang oras lang matapos ipag-utos na isang korte sa Estados Unidos na buksan na ang selyadong federal arrest warrant laban kay Kibuloy para sa pag-usad ng kaso nitong labor trafficking. Bukod sa pagiging wanted ng US Federal Bureau of Investigation, wanted rin si Kibuloy sa hearing ng Kamara. Uko naman sa umano'y mga paglabag sa broadcast franchise ng SMNI. Pero sa liham na ipinadala ng kampo ni Kibuloy sa Kamara, muli nitong iginiit na hindi na ito bahagi ng SMNI at nananatili na lang bilang honorary chairman. Hindi umano hawak ni Kibuloy ang impormasyon o dokumentong kakailanganin sa pagdinig sa March 12, kaya sa halip ay ibang opisyal na lang ng media network ang padadaluhin. Samantala, sa mataas na kapulungan, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, less expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. dinipensahan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kibuloy laban sa mga akusasyon ng sexual at human rights abuse na isiniwalat sa Senado kamakailan. Ayon kay de la Rosa, duda siya sa mga alegasyon at posibleng napupolitika na lang ang issue. Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede nating makorek through legislation? 4 na senador na rin ang nagpahayag ng suporta kay Kibuloy at pumirma para harangin ng contempt at arrest orders laban sa kanya dahil sa patuloy na pag-isnab sa hearing sa Senado. Bukod sa ilang mambabatas, ang bayan ko'y taging. Ilang taga-suporta rin ni Kibuloy ang nagsagawa ng 3 araw ng kanilang 7-day prayer rally sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Habang ang opposition Senator Riza Ontiveros naman, pinili na lang muling ibahagi ang mga testimonya ng mga nagsabing sila ay biktima ni Kibuloy. Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. And during that whole period, you were being used by Kibuloy? Yes, all of us. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. Hiling ni Ontiveros ngayong International Women's Day. Sana tumindig ang Senado at ang bansa at pakinggan ang mga kababaihan na matapang na ibinahagi ang kanilang karanasan para sa kanilang panawagan ng hustisya. Samantala, nilinaw ng Department of Justice na wala pa itong natatanggap na extradition request para sa kontrobersyal na Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng utos ng US Court na buksan ang arrest warrants nito. Ayon kay Justice spokesperson Miko Clavano, wala pa silang natatanggap na liham ukol rito mula sa Department of Foreign Affairs. Bukod naman sa FBI arrest warrants, ipinagutos na ng Justice Department ng Pilipinas ang patong-patong na kaso ng sex abuse at human trafficking kay Kibuloy. Matatanda ang una ng inamin ni Kibuloy na nagtatago na ito dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Beat the heat ngayong tag-init. Iyan ang peg ng maraming Pinoy na nagpaplanong mag-outing ngayong summer. Pero kasabay nito, tila naglipa na rin ang mga resort booking scams. Ano nga ba ito at paano makakaiwas? Alamin sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Summer is waving, kaya naman sure na ang kaliwat ka ng outing ng marami.
But wait, sa ganitong panahon rin pala, naglipa na ang umano'y mapagsamantala. Katulad na lamang ng nangyari kay Pat na biktima ng resort scam sa Rizal, matapos makapag full payment at tumungo na sa resort, hinayang ang inabot at tila gumuho ang langit at lupa nang magulat sila na hindi pala sila ang nakabook sa araw na iyon at may ibang guest ang umuuko pa ng resort. Ayun, eventually we found out na we were scammed ng isang tao sa Facebook. Nangyari noon, sa Facebook lang kasi yun. Siyempre sa Facebook maraming mga posts about resort, mga private resort for team building activities. Nakita lang kasi nila ang resort sa Facebook 2 araw bago ang kanilang nakatakdang team building. Natuwa pa nga siya at agad nagtiwala kasi mabilisan ang mga naging transaksyon at mukhang lihitimo dahil sa mga litrato at videos na ipinakita. Hindi niya akalain na mabilis din palang matatangay ang kanilang binayad sa resort na pinag-ambagan nilang magkakatrabaho. Isang hiaga ng down payment. Ang binalikan ko yung conversation na sinend sa akin, 9,000 yun yung initial down payment. So nagbayad na kasi we have the money naman. Tapos, nung on the way na kami, nung araw na yun, pinabayaran na ng buo. Para daw ma-ensure yung booking dun sa place na yun mismo. Nagreklamo naman anya siya sa barangay at nalaman nila na maging ang resort owner ay biktima din ng scammer. Dahil ginaya ng manluloko ang itsura ng mga detalye ng resort, maging ang videos at picture na aakalain mo talagang lihitimo. Na-trauma ako. After nun, traumatic naman talaga siya na, alam mo yon, it's not just all about the money. Yung pagod mo pa lang, exhausted ka na sa trabaho, tapos pagdating mo doon, you were scammed, maghanap ng resort. Alam mo, nakakapagod. Parang ilang linggo ko rin dinala yun sa buhay ko. Agad nilang nalaman na taga Mindanao umano ang nakatransaksyon nila base sa URL na ginamit ng suspect. Para sa ilang mga resort owner, tila hindi na bago ang mga peking account na nag-o-offer ng kung ano-ano at nangunguha ng ilang mga impormasyon para magmukha silang lihitimo. 1 year ago, yes, na-share yun, parang green up yung mga pictures ng resort namin and then shinare siya sa ibang platform. Mabuti na lamang anila na mayroong nagminsay sa kanilang original na page at agad pinacheck kung sa kanila rin ang kumakalat na posting na resort sa ibang social media platform. Ang sistema kasi ng mga scammer na ito, Yung iba kasing mga customers, nagmamadali na silang mag-book. Let's say, bukas na or mga 3 days before. So nakipag-usap sila, madalian. Yun yung gustong-gusto ng mga scammers eh. Yung mabilisan na transaksyon na parang i-deposit mo na GCash account ko. payo ngayon ng Tanay PNP na madalas dinaragsa ng mga biyahero at turista ngayong summer season. Kailangan po na pag po sila nagpa-reservation, kailangan po dapat na tingnan kung legit po yung kanilang Facebook or online. And afterwards po dapat mag-ocular inspection para malaman po kung tunay po ang nasabing resort po. At para naman umano sa mga naging biktima na ng scam, huwag mag-atubiling dumulog sa tanggapan ng pulisya para agad ma-report ang insidente. Kailangan po yan kasi po kailangan po na i-report sa amin para agad po na ma-actionan po ito at para din po maulit po ang nasabing insidente. Para amin po mapuntahan yung lugar na yon at ma-actionan namin o mahuli kung sino po yung mga tao na naloloko na yon. Sa ngayon, wala pa namang naiuulat na ganito mga resort scam sa kanilang area of responsibility, pero ipinag-utos pa rin ng otoridad na bisitahin ang mga napupuso ang mga resort para makasigurado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Abiso po para sa mga customer ng Meralco, kasabay ng pagpasok ng tag-init, magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Ayon sa Meralco, papalo sa humigit 2 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag sa buwan ng billing ng mga customers. Katumbas ito ng 5 pisong dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. Paliwanag ng naturang electric company, bunsod dito ng pagtaas ng transmission charge na umakyat sa halos 40 sentimo kada kilowatt-hour dahil yan sa mas mataas na ancillary service charges. Ang naunang indikasyon na aking binanggit na mas mababang generation charge ay magre-resulta po sana sa bawas singil sa kuryente. Subalit natabunan ito ng dagdag singil sa transmission charge, kaya naman nagkaroon ng pagtaas sa kabuang singil ng kuryente.
Samantala, para naman sa mga pasahero ng PNR, pansamantala pong ititigil ang operasyon ng Philippine National Railways para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, target nilang pabilisin ang konstruksyon ng NSCR sa loob ng 8 buwan at inaasahang makatitipid ito ng mahigit 15 billion pesos. Sinabi rin ng kalihim na maglalagay sila ng alternatibong ruta ng bus para sa mga maapektuhang pasahero. Ang huling biyahe po ng PNR ay sa Miyerkules Santo na sa March 28 at tatagal ang tigil operasyon ng railway ng hanggang 5 taon. Kaugnay niyan, ikinalulungkot naman ng mga regular na pasahero ng PNR ang nakatakdang 5 taong tigil operasyon nito. Ayon sa marami, malaking tulong sana sa araw-araw ang pagkukommute gamit ang railway na ito. Sa ngayon, kailangan na umano nilang maghanap ng alternatibong masasakyan. Una nang humingi ng pangunawa ang Transportation Department sa abala ng pagsasara ng PNR sa Metro Manila. Yan ay para nga mapabilis ang konstruksyon ng 147-kilometer railway project mula Pampanga hanggang Laguna. Baka ito po yung pinakamadaling way para sa kanila sa pagparoon pa rito sa trabaho nila at pauwi. Matagal yun. Okay lang sana kung ano lang, buwan o 1 taon sabihin mo na. Pero mahirap pa rin. Ikinalugod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ng isang transport group na kumekwestiyon sa legalidad ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, may tuturing na kinikilala ng pagbasura ng kataas-taasang hukuman ang pagsulong at pagsuporta sa modernization program ng pamahalaan. Iginiit din niya na tiwala siyang ibabasura rin ng Korte Suprema ang 2 pang nakabimbing petisyon. Magugunitang naghain ng grupo ng petisyon dahil maraming jeepney drivers at operators ang hindi kayang bumili ng modern jeepneys na umaabot sa 2.1 million pesos ang halaga. Dagdag pa ng mga naghain, labag daw umano sa karapatang pantao ang mandatory consolidation requirement. Base ho sa nangyari ngayon na desisyon ng Supreme Court, kung ito ho ang aming pagbabasihan, ako ho ay tiwala na ganun din po ang mangyayari. Ito ay ibabasura at ito po ay ibababa sa mga trial courts or sa Court of Appeals para politisin yung mga issues na idinulog po ng mga naghain ng petisyon kontra dito sa PUVMP. Nako mga ka-A to Z, tumaas po ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa bansa. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 4.5% ang unemployment rate sa Pilipinas sa pagpasok ng taong 2024. Katumbas yan ng mahigit 2 milyong Pilipinong jobless o walang pinagkakaabalahan sa ngayon. Mas mataas po ito kumpara sa 3.1% na Pilipinong walang trabaho na naitala noong Disyembre. Nasa 13.9% naman ang bilang ng underemployed sa bansa o yung hindi akma ang natapos sa kanilang kasalukuyang trabaho. Pero giit ng PSA, dahilan yan ng ilang mga Pinoy na pinili umano ang household duties o di kaya naman ay nag-aaral. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.5% o 45 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Nakiisa ang Department of Migrant Workers sa selebrasyon ng International Women's Day ngayong araw. Pinangasiwaan ni Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak ang ilang aktibidad sa kanilang tanggapan ngayong araw. Kabilang na nga rito ang paglulunsad ng isang mural na may pamagat na ang tahanan ng OFW. Gayon din ang pagbubukas ng nursing at lactation room sa Balik Manggagawa Lounge sa lower basement para naman po yan sa mga nanay na nagpapagata sa kanilang mga supling. Malaking tulong ito lalo na sa mga kababaihan na aplikante. Nagbigay rin ang ahensya ng libreng gamot sa mga OFW na nag-aasikaso ng mga papeles. Pinakapuno dito yung sa reintegration. Yung balik Pilipinas, balik hanap buhay. Yung balik Pinay, balik hanap buhay. Ang tanong na lang, yung bang tulong natin ay ganap, effective, at talagang natutulungan ba natin ang kababaihan? So maaring in a sense that we give them the wherewithal, the benefits.
Susunod sa balitang sports, sa Filipino gymnast Carlos Yulo umabante sa finals ng Baku World Cup Series. At mamaya sa ating balitang showbiz, primetime teleserye queen Judian Santos gaganap na Pangulo ng Pilipinas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dinipensahan ng Department of Foreign Affairs ang mga nakatakdang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Kasunod yan ng mga umiikot na kritisismo sa sunod-sunod na paglabas ng bansa ng Pangulo mula pa nitong mga nakaraang linggo. Giit ng ahensya, mahalaga at hindi ito pag-aaksaya ng pondo ng gobyerno, lalo't para raw ito sa pagpapaunlad ng bansa. Magiging ika-5 at ika-6 na paglabas na ng Pangulo sa bansa ngayong taon ang kanyang working visit at state visit sa Germany at Czech Republic. The President international engagements is, of course, in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Kinondena ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang terror attack ng mga rebeldeng Houthis sa Red Sea na nagsanhi ng pagkamatay ng 2 tripulanteng Pinoy at isa pang Vietnamese. Inuudyukan ngayon ni Villanueva ang mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat para tulungan at bigyan ng hustisya ang mga biktima. Pinasisilip rin ng senador kung nararapat na bang pauwiin ang mga naapektuhang tripulante mula sa Gulf of Aden dahil sa sunod-sunod na pag-atake doon. 3 ang patay at ilan ang sugatan nang tumama ang missile ng Houthi group sa cargo ship na MV True Confidence nitong March 6. Sa huling update naman ng Department of Migrant Workers, nasa pagamutan na ang 3 pang Pinoy na nasaktan habang maayos naman ang lagay ng 10 Pinoy na seafarers na pawang ligtas na sa bansang Djibouti. Meron ng assurances, fullest support and assistance, hand-holding throughout this difficult process that they are going through. And these are all based also on the directive of the President, who has given us a very, very clear signal and directive authority to make sure we do all we can that is possible to help. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na papasa sa Senado ang Economic Charter Change. Ayon sa Speaker, naniniwala siya kay Senate President Juan Miguel Zubiri na makukumbinsi ang lahat ng kasamahan sa Senado. Giit niya na malaki ang magiging tulong nito sa pagpapalago ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Tuloy-tuloy lang pa yung economic yung pag-relief ng mga restrictions sa economic provisions ng Constitution. At nakikita ng Australia, lalo na mga negosyante dyan, ay maganda talaga mag-invest sa Pilipinas, lalo na pag binuksan natin ang ating Constitution bilang sa mga economic provisions. Higit 1.5 billion ang napirmahan na mga investments na patungong papasok sa Pilipinas. Kaya napaka-successful. Balita sa labas ng bansa, ipinagutos ni US President Joe Biden ang pagpapatayo ng pansamantalang daungan sa Gaza para mas mapalakas pa ang pagpasok ng humanitarian aid doon. Iyan ang sinabi niya sa kanyang State of the Union address ngayong araw. Sa gitna ito ng kinakaharap na kritisismo dahil sa pagsuporta sa Israel. Mababatid na nagkaroon ng mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan apektado na ang maraming Palestino. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters.
Sports naman tayo matapos ang 5 buwang pahinga. Muling nagbalik aksyon ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Umabante si Yulo sa finals ng men's floor exercise category sa 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Baku, Azerbaijan. Tinapos ni Yulo ang score na 14.333 dahilan para makuha ang third place at qualification spot sa finals. Nasa una at pangalawang pwesto naman sina Ryu Sung-hyun ng South Korea at Kazuki Minami ng Japan. Nakatakdang magtapos ang final set ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Sabado, March 9. Sa aming pagbabalik sa ating balitang showbiz, miss nyo na ba siya? Primetime Queen Juday, magbabalik ka acting. Magiging role niya sa bagong teleserye, alamin. Tutok lang, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Excited na ba kayo mga ka-A to Z sa TV comeback ng primetime teleserye queen ng ABS-CBN na si Julian Santos? Inanunsyo na ng ABS-CBN International Productions na gaganap si Juday bilang Pangulo ng Pilipinas sa seryeng The Bagman. Ang kanyang mga makakasama, kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ready at wala nang atrasan ang cast ng bagong world-class serye ABS-CBN na The Bagman. Sa press con at script reading na naganap, ibinida ng magbabalik serye na teleserye primetime queen ng Kapamilya Network na si Judy Ann Santos. Malaki ang utang na loob sa father-in-law ko. Well, pwera ikaw. You're doing good work, G. And ramdam ko ang loyalty mo sa akin. Sa Instagram post ng ABS-CBN PR, sinabi ng kapamilya actress na hindi nawawala ang kanyang excitement, maging ang nerbiyos. Anya, hindi niya alam saan magsisimula. At tila balik eskwela siya para muling umarte, kasama ang magagaling na ibang aktor at aktres sa industriya. Thank you, Lord, for blessings. Kitang-kita sa kanyang Instagram post ang masayang press con at kanyang pagkasabik sa muling pagbabalik. Dami namang English na stress na ako. Huling teleserye ni Juday sa Kapamilya Network ang Starla noong 2019. Makakasama din ni Juday ang batikang aktor na si Arjo Atayde, maging ang award-winning actor na si John Arcilla. Pero alam mo kung paano ko sila pigilan. Matutulungan ko kayo. Go. Saan ka na? Parating na ang transpo niyo. Seryo na. Good. All out din ang pag-arte kasama sina Tirso Cruz III, Ryan Eigenman, Charlie Dizon at marami pang iba. Out na rin ang world-class na trailer na co-produced ng ABS-CBN International Production Incorporated, Nathan Studios, Rain Entertainment at Dream Escape. Tila mala Hollywood ang pagkakaproduce at target ng naturang serye ang global audience. Yan at marami pa ang aabangan sa The Bagman ng ABS-CBN. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. O eto naman, matulungin ba kayo kahit kanino? Kung oo, aba, sa palagay namin may mapupulot kayong aral dito. Minsan kasi baka ini-stylean lang tayo. Panoorin nga. Para
para-paraan po yan para makabenta. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Karen Slaughter. Ayon sa kanya, ang mga nang-aabuso ay parang mga ipis. Sa bawat makita mo, nuknukan pa pala ng dami ang nagtatago. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy International Women's Day at happy weekend.